Hello dun sa mga may love life dyan, sa may mga inspirasyon sa buhay, mga crush, may partner, tsaka dun sa mga kaka-break lang. Kaka-break lang nila sa syota nila. Well, yung topic natin dito tungkol din sa mga sawi sa pag-ibig, yung mga kaka-break lang sa mga syota nila. Alam ko naranasan nyo na to guys, yung pag nasaktan na kayo ng sobra, nasasabi niyo sa huli na, kaya niyo to, magiging okay din ako. Pero kahit alam natin sa sarili natin, mahal na mahal pa rin natin yung taong yun. Pero kinakaya pa din natin kahit ang sakit-sakit na. Kahit gusto mo pang ibalik yung dati, meron kayo. Pero guys, kung balak niyo pang balikan ng isang taong minsan at iniwan at sinaktan kayo, dapat niyo nang itanong sa sarili niyo na may lugar ka pa ba sa kanya? Naiisip ko, hinahanap ka pa ba niya? Mahal ka pa ba niya? At paulit-ulit mo itanong sa sarili mo na handa ka bang maging tanga at masaktan ulit? We all know guys, letting go doesn't mean giving up. Rather accepting that there are things that cannot be. Alam natin yung mga bagay na nakakasakit sa atin, lalo na yung nagsiselos tayo, may mga third party na nangyayari. Pero kahit anong galit, inis, puot, at sakit na nararamdaman at nakukuha natin dun sa mga taong nanakit natin, parang nangingibabaw pa rin yung love, yung pagmamahal natin para sa kanila. Kaya sa sobra nating pagmamahal sa kanila, kahit na masaktan tayo ng ilang beses sa ulit-ulit, go lang pa rin ng go. Kinakaya lahat ng sakit, kahit ang hirap-hirap na. Minsan nagpapansin ka pa, sinasabi mong break na tayo, iiwanan na kita. Pero alam mo yung masakit, yung binibigay mo na nga lahat, tapos dumating yung puntong, ayun, nagloko pa. Isa pa yung pinakamasakit guys, yung binabagalan mo na nga lakad palayo sa kanya. Nagpapapansin ka na nga, pero di ka man lang niya magawang habulin. Well guys, dun sa mga walang love life dyan, if you don't have love life, there's one thing you should do. Hindi ibig sabihin na wala kang girlfriend or boyfriend ay dapat ka nang maging malungkot. Dahil ang pagmamahal, hindi lang yan pwedeng madama pag nagkaroon ka ng partner. Maraming klase ng pagmamahal. Andiyan yung pagmamahal mo sa ibang tao, pagmamahal mo sa sarili, pagmamahal mo sa mga bagay na nasa paligid mo, pagmamahal nila sa'yo. Siguro nga nagdadrama tayo pag iniwan tayo ng boyfriend at girlfriend natin. Pero sino-sino bang mga taong nandyan para damayan ka? Napapansin at naiisip mo ba sina nanay, tatay, best friend, close friend, kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan mo? At pwede na rin mga taong hindi mo pa nakikilala sa personal pero nakausap mo na, katulad na lang sa mga ganitong social networking site. Nakakaisip mo ng sakit na nararamdaman mo nang dahil nag-break kayo, iniwan ka niya, etc. Matanong nga kita, may isang beses ba naalala mo man lang magpasalamat sa mga taong andyan para damayan ka? Yung simpleng pagtapik sa likod sa mga kaibigan mo, sabay sabi na, uy bes, thank you kasi masaya man o malungkot, andyan ka palagi para sa akin. O di naman kaya yung tipong pa, salamat po hindi ka nagsasawang alagaan at gabayan ako. Kahit na minsan na madalas sasaktan ko kayo, o hindi ko sinusunod yung mga gusto nyo, andyan pa rin kayo, hindi nyo ko pinapabayaan. Nay, tay, mahal na mahal ko po kayo. O di naman kaya, dude, pasensya na, alam ko minsan nagyayaya kayo na umalis, hindi ako makakasama. Salamat sa pag-intindi O kaya naman dun sa mga ating nasaktan mo, na sabihin, te, alam ko may nasabi ako masama sa'yo dati, hindi ko naman po talaga gusto masaktan damdamin nyo.
masyado lang po ako nadala sa emosyon ko. Kung sana po may magagawa ako para maging okay ulit yung feeling mo, gagawin ko po. Mahal ko po kayo, ate. Anyway guys, isa lang yan sa mga simpleng bagay na di natin naiisip pag lalong emosyonal na tayo. Yung mga simpleng bagay lang yan. Nagagawa ba talaga natin o naiisip natin yan? Gusto ko lang iparating na hindi na natin napapansin may mga taong sadyang iniintindi tayo, mga taong gumagabay sa atin, mga taong nag-aalala sa atin. Dahil sa isang simpleng rason, mahal nila tayo. Kaya wag mong isipin na dahil naghiwalay kayo ng BF or GF mo, katapusan na ng mundo. Walang nagmamahal sa'yo. Yan ba ang laging nasa isip na tinatanong mo sa sarili mo? Bago ka mag-isip ng mga ganyang bagay, isipin mo din muna kung ano rin ang nararamdaman nila pag nakikita o nalalaman nilang nagkakaganyan ka. Sa tingin mo, natutuwa ba sila pag nakakaganyan ka? Mahalaga ka sa buhay nila, kaya sana biglang ganti at pasasalamat na rin, pahalagahan at ingatan at mahalin mo rin ang buhay mo.